Isang maulang hapon sa inyo, Kuya Mark, at sa inyong masugid na tagapakinig. Marahil ay nagtataka kayo kung bakit ko nasabing maulan na hapon. Paano ba naman kasi, Kuya Mark? Habang sinusulat ko po kasi itong aking ikukwento sa inyo, ay sobrang lakas po ng ulan sa labas dahil sa bagyo. Nga po pala, Kuya Mark, muntik ko nang makalimutan magpakilala. Ako nga po pala si Cedric. Dick kung tawagin ng aking mga kabaryo sa aming probinsya. Ang totoo po niyan, Kuya Mark, ang aking palayaw po talaga ay Dedek. Pero dahil nga po sa accent naming mga Bisaya, nagiging Didik na po ang tunog nito sa aming lugar. Hanggang sa nauwi na nga lang po sa Dik ang Didik dahil na din sa sobra kong pagiging habulin ng mga bading dulot ng sikreto ko sa buhay na inyong malalaman mamaya. 38 anyos na po ako sa kasalukuyan pero ang aking ikikwento ay nangyari nung ako po ay 35 taong gulang pa lamang nang ako ay maging family driver sa Maynila. Kuya Cedric, napakakapal po nitong kalyo niyo sa paa. Ilang taon na po ba kayong hindi nagpapa-foot scrub? Tanong sa akin ni Lawrence, o tawagin natin sa pangalang Renz dahil ito ang kanyang palayaw. At opo, Cedric po ang tawag sa akin ng aking mga amo, pati ng mga anak nito dahil hindi ko po sa kanila sinabi ang aking palayaw. Bago nga po pala ako magpatuloy, Kuya Mark, si Sir Lawrence po, o Renz, ay isa sa dalawang anak ng aking amo. Opo, Kuya Mark, dalawa lamang po silang magkapatid ng kanyang kuya. Bali si Sir Renz po ay bunso. Si Sir Renz noong mga panahong ito ay 17 anyos pa lamang. Pogi ito at kamukhang kamukha ng kanyang tatay at may katangkaran din. Talaga namang manang-mana sa kanyang tatay na pogi at matangkad din. Ni minsan kasi sir, hindi pa ako naka-experience ng fu... 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 Ano nga po ulit tawag dyan, sir? Tugon ko naman na medyo nahihiya pa at napakamot sa ulo. Foot scrub po, Kuya Cedric. Ano yan ito? Oo, foot scrub. Oo nga, tama. Tugon ko naman, medyo napapaisip dahil sa first time ko lamang itong marinig. Si Sir Renz naman ay bahagyang napatawa sabay sabing, Opo, Kuya Renz, foot scrub po. Pero grabe din po pala, no? First time niyo po pala ito pero Kuya Cedric, huwag mo po sanang sasabihin kay Daddy at Kuya na marunong akong mag-manicure at pedicure ah. Tayo lang po sana ang nakakaalam na marunong ako nito. Aniya nito na agad ko namang ipinagtaka pero hindi ko na lamang ipinahalata. Abay, oo naman sir, huwag po kayong mag-alala, di ko po ipagsasabi. Sagot ko na lamang nang biglang, Sir, paparating po daddy mo. Andiyan na, malapit na. Pagmamadali ko kay Sir Renz na ikinagulat naman ito at tarantang tumayo sa kanyang kinauupuan. Hala, sandali Kuya Cedric, wait. Pagmamadali nito na halos magkandara pa na sa pagkataranta. At ayun na nga, Kuya Mark. Dali-daling sinipa ni Sir Renz ang kanyang mga gamit papunta sa ilalim ng aking higaan. Paglapit ng kanyang daddy sa aking pintuan, ay tumingin ito sa akin habang si Sir Renz naman ay napaatras ng sagad ng mga sandaling iyon papunta sa likod ng pintuan upang dito magtago. Sa kabilang banda, si Sir Felix naman ay tinawag ang aking pangalan. Si Sir Felix nga pala, Kuya Mark, ay ang daddy ni Sir Renz at ang amo ko. Gwapo ito, matangkad, maputi, at matipuno ang pangangatawan.
Kaya nga ng sabi ko kanina, kamukhang kamukha nito ang kanyang anak na si Sir Renz. Tapos, pareho pa silang matangkad. Talagang konti na lang at aakalain mo nang magkampal talaga sila. Balik tayo sa pagtawag sa akin ni Sir Felix, Kuya Mark. Alas 8 tayo bukas, Cedric ha. Pag-drive mo ako papunta Marikina. Nakangiting sabi nito sa akin, habang ako naman ay agad na sumagot ng nakangiti din kay Sir Felix at sinabing, Opo sir, copy po. Sa kabilang banda, si Sir Renz naman ay patuloy na nagtatago sa likod ng pinto hanggang sa pag-alis ng kanyang daddy. Nang makaalis na ang kanyang daddy ay agad ko naman itong tinawag at sinabihan na, Sir Renz, okay na. Pwede ka na pong lumabas dyan sa pagkakatago mo sa likod ng pinto. Wala na po si daddy mo, nandun na sa kwarto niya. Nagbilin lang sa akin para bukas. Sabay hagik-gik ng mahina. Sumagot naman ito agad at sinabing, Ay, sige po Kuya Cedric, ipagpatuloy na natin ang paglilinis sa paa mo. Mahina niyang sabi. Nang makaalis ito sa kanyang pinagtataguan, ay agad ko itong tinignan ng nakangiti, sabay sabing, Magkasing pogi pala kayo sir ni daddy mo, no? Pareho pa kayong matangkad at maputi. Actually, halos magkamukha na nga kayo sir eh. Malapit na kayong maging kambal kung matipuno lang din ang pangangatawan mo. At syempre, maging matured ka ng konti sa itsura. Sabi ko sabay tawa ng mahina at malumanay. Ay oo Kuya Cedric, ayun din talaga halos lahat sinasabi ng karamihan, pati ng mga classmates ko sa school. Sabay hila ng kanyang mga kagamitan upang magpatuloy na muli sa pagmamanicure at pedicure sa akin. Agad ko na rin namang iniabot sa kanya ang aking paa at nagpatuloy na ito sa kanyang pag-food scrub gamit ang cuticle at scrubber. At habang ginagawa niya iyon ay hindi ko naman naiwasang magtanong sa kanya upang may mapag-usapan kami habang pina-food scrub niya ako. Grabe sir, ang galing niyo palang mag-food scrub no? At masarap din pala ito sa pakiramdam kahit medyo nakakaliti kapag bandang talampakan na po ang fina-food scrub niyo. Sabay tawa ng mahina. Pero sir, bukod dito, may iba pa po ba kayong kayang gawin? Um, Pag-aalangan nitong sagot. Meron pa po kuya pero sana po atin-atin lang po talaga ito ha. Sabi niya sa mahinang tono. Aba oo naman Sir Renz, makakaasa kang mananatiling lihim ito sa pagitan nating dalawa. Ano po ba yun sir? Agad ko namang sagot. Marunong din po akong mag-makeup Kuya Cedric. Sa katunayan nga po ay may naayusan na akong mga iilang kandidata sa mga beauty pageants sa kabilang barangay kasi marunong din po akong mag-ayos ng mga buhok Kuya Cedric. Mahinang sabi nito na halos pabulong na. Namangha naman ako sa galing ni Sir Renz Kuya Mark dahil sa edad niyang 17 anyos, napakarami na niyang kayang gawin tulad ng mga bagay na nabanggit niya. Ngunit ang aking pagkamangha ay agad din namang napalitan ng kuryosidad at napasabi na lang ng, Wow sir, dami niyo naman po palang kayang gawin. Nakakamangha naman po kayo. Pero bakit po ba ayaw niyong malaman ng daddy mo yung mga ganyang talent mo? Tanong ko na may konting pag-aalinlangan. Natahimik lamang si Sir Renz ng mga sandaling ito at biglang sinabing, Natatakot kasi ako Kuya Cedric eh. Baka kasi isipin ni daddy sa akin na alam mo na yun, dahil nga yung mga ganitong gawain pang babae. Isa pa, ayoko din pong ma-disappoint siya lalo't kaming dalawa lang ni kuya ang inaasahan niya. Tugon nito sa mahina at malungkot na boses na agad namang nakapagpakunot ng aking noo sabay sabing, Anong,
Anong inaasahan ni daddy mo sa inyo, sir? Curious kong tanong. Umaasa po siya na kaming dalawa ni kuya ang magbibigay sa kanila ni mama ng apo. Gusto niya, pag nag-asawa kaming dalawa ni kuya, bigyan agad namin sila ng maraming anak. Buntong hiningang sabi nito. Kaya mo naman silang bigyan ng maraming anak, di ba sir? Agad ko namang tanong at kitang-kita ko sa mukha nito ang pagka-pressure sa aking tanong. Sabay sabing, di ko pa po alam Kuya Cedric 17 pa lang po ako. Kaya wala pa po sa isip ko yun. Siguro si Kuya oo kasi 20 na po siya. Aniya. Ako naman Kuya Mark ay pinalakas ko na lamang ang kanyang loob nang sa gayon ay mawala na ang pressure na kanyang nararamdaman. Kaya mo yan sir! Ano ka ba? Ang pogi-pogi mo kayang binata. Kaya panigurado na madaming babae ang magkakandara pa sa'yo. Tugon ko sabay ngiti. Talaga po Kuya Cedric? Tugon nito sabay ngiti sa akin na halos umabot na sa kanyang tenga. Oo naman sir, ano ka ba? Pogi-pogi mong binata Ito na nga lamang po ang nasabi ko. Sa lahat po kasi ng family driver namin, Kuya Cedric, ikaw lang po talaga ang nakapagsabi sa akin yan Sabi nito habang kita ko naman ang pamumula ng kanyang mukha. Abay totoo naman sir Pogi naman talaga kayo tapos maganda pa. Kita ko naman na natigilan si Sir Ren sa kanyang ginagawa at napatingin ito sa akin habang lalong namula ang kanyang mukha. Ha? Ma- Maganda? Ano pong ibig yung sabihin? Aniya habang nauutal-utal. Agad ko namang napansin na parang naiilang ito sa aking sinabi kung kaya't iniba ko na lamang ang nais kong sabihin. Di ko alam kung nahihiya ba siya or baka ayaw pa niyang malaman ko ang tunay niyang pagkatao. Kaya naman napasabi na lang ako ng, "Oo sir, isa kayong magandang lalaki sa paningin ko. Tapos ang bait-bait niyo pa. Aba, konti na lang at full package na talaga kayo sir Sambit ko sabay tawa habang si Sir Renz naman ay kita kong bahagyang na-disappoint sa sinabi ko. Ay ganun po ba? Kala ko po kasi iba yung ibig niyong sabihin. Aniya sa bayo ko at muling bumalik sa pagpo-food scrub sa akin. Maya-maya konti, nagsalita ito at sinabing, ang totoo po Kuya Cedric, kayo po talaga ang pogi Nahihiya nitong sabi. Naku, bola mo sir. Sabi ko sabay tawa ng mahina. Mamayang kaunti ay iniba na ni Sir Lawrence ang usapan nang meron itong iabot sa akin sabay sabing, nga pala Kuya Cedric, ito po paha, para po sa inyo. Napansin ko po kasi kanina na lumang-luma na po yung paha nyo Agad naman ako nagpasalamat ngunit sa kabilang banda ay nagtaka kung paano niya ito nalaman. Naku, salamat po sir Pero teka lang po, paano niyo po nalaman? Nakita ko po kasi kayo kanina habang nagpapalit po kayo ng damit Doon ko po napansin. Aniya habang ako naman ay nagulat at napasabi ng, Ha? Ano? Nandito kayo kanina? Mabilis at pautal-utal kong sabi sa mahinang tono ng boses. Habang kita ko naman ang pagkabigla
kay Sir Renz sabay sabing, opo Kuya Cedric. Utal-utal nitong sabi, pero wag po kayong mag-alala at wag din po kayong mag-isip ng masama kasi hindi ko po ipagsasabi yung sikreto nyo. Anya nito habang pilyong ngumiti. Ako naman ay natahimik na lang hanggang sa matapos ang ginagawang pagpo-foot scrub at pang-pedicure ni Sir Ren sa akin. Nang matapos na kami ay nagpasalamat na lamang ako kay Sir Renz sabay sabing, "Maraming salamat po talaga sir napakabait niyo po talaga sa akin. Abay kung babae laang ho kayo nahalikan ko na kayo." Pabiro kong sabi kay Sir Renz habang nakangisi. Sa kabilang banda ay kitang-kita ko na naman ang pamumula ng mukha ni Sir Renz dahil sa aking sinabi. Ah, ako po? Hahalikan niyo? Nauutal niyang sabi habang patuloy sa pamumula ang kanyang mukha na ngayon ay para ng kamatis. Oo kako sir, kung babae ka lang sana. Sabi ko sabay ngiti habang nakatitig sa kanya. Baka nga hindi lang halik gawin ko sa'yo sir. Pahabol kong sabi, ngunit pabulong. Habang si Sir Renz naman nanlaki ang mga mata habang patuloy ang pamumula ng kanyang buong mukha. Pwede naman po Kuya Renz, kiss lang naman kahit isa lang. Aniya habang bagyang pilyong napangisi. Agad ko naman siyang kinis sa pisngi bilang pasasalamat na din dahil sa ginawa niyang paglilinis sa aking paa at mga kuko. Matapos ko siyang ikis sa kanyang pisngi, ay biglang napatawa ng bahagya sabay sabing, "Grabe Kuya Renz, nakakakiliti po yung mga bigote niyo tapos ang gaspang din po ng mga labi niyo." Sabi nito. "Naku, pasensya ka na sir Di ko kasi naahit ng maayos ang bigote ko kanina Tugon ko naman habang kunwaring napakamot sa likod ng ulo. Ayos lang Kuya Cedric, okay pa rin naman yung kiss mo Anya at napahagikik siya ng mahina. Sa gitna ng aming pag-uusap ay may bigla na lang akong narinig na tumatawag sa pangalan ni Sir Renz. Ngunit si Sir Renz naman ay halatang walang naririnig kung kaya't ako na mismo ang nagsabi sa kanya. Sir, parang tinatawag po ata kayo ng kuya niyo Hindi niyo po ba naririnig? Tanong ko na may bahagyang pagtataka. Habang kita ko naman ang pagkabigla at pagkagulat ni Sir Renz sa kanyang reaksyon ng mga oras nito. Ay, ganun po ba? Hindi po Pero, sige po, maiwan ko po muna kayo Titignan ko lang po sa labas si kuya. Mabilis nitong sabi habang dali-daling lumabas ng pinto at naiwan naman ang kanyang mga gamit sa akin na itinago ko na lamang. Paglabas ni Sir Renz ng pinto, ay nakita kong nakasalubong niya ang kanyang kuya na si Mateo o tawagin natin sa panghalang Matt. Kung kaya dali-dali akong lumapit sa pintuan ng aking kwarto at idinikit ko ang aking tenga dito upang pakinggan ang kanilang pag-uusap. Kuya Matt, hinahanap niyo po ako? Narinig kong sabi ni Ren sa kanyang kuya. Oo, kanina pa. Saan ka ba nagpupunta at bakit galing ka dyan sa kwarto ng driver natin? Tanong naman ng kuya ni Ren sa kanya na halata mong medyo pagalit. May binigay lang po ako sa kanya. Yung paha po na hindi ko na nagagamit, Kuya Matt. Agad namang sagot ni Ren sa kanyang kuya na si Matt. Bukod sa paha, ano pa? Mahina pero ramdam mo ang galit sa bawat bigkas niya ng mga salita.
Wala na po kuya, yun lang po talaga. Tugon naman ni Renz. Di ba pili ni Daddy na wag tayo makikipag-close sa mga driver natin? Madiing sabi ni Sir Matt kay Sir Renz. Ha? Bakit naman po bawal kuya? Pagtataka nitong tanong sa kanyang Kuya Matt. Basta. Sundin mo na lang ang bilin ni Daddy. Para din yun sa ikabubuti mo. Ang tangi na lamang nasabi ni Sir Matt kay Renz at narinig kong umalis na sila pareho. Dinig na dinig ko Kuya Mark ang usapan nilang magkapatid, lalong-lalo na po ang sinabi ng kanyang Kuya Matt na bilin daw ng kanilang daddy. Nalungkot naman ako sa nalaman kong yun Kuya Mark, ngunit sa kabilang banda ay labis din ang aking pagtataka kung bakit hindi sila pwedeng makipag-close sa kanilang driver. Ngunit imbis na mag-alala Kuya Mark, ay ipinagsawalang bahala ko na lamang po iyon at nagpasya na matulog na lamang. Kinabukasan ng alas 8 ay ipinag-drive ko na si Sir Felix papuntang Marikina. At dito ko na nga Sir Mark nalaman ang katotohanan. Nalaman ko nga Sir Mark na hindi naman pala totoong nagbilin si Sir Felix sa kanyang mga anak na huwag makipag-close sa akin at gawa-gawa lamang po iyon ni Sir Matt. Nalaman ko nga iyon Kuya Mark dahil habang minamaneho ko ang sasakyan ng aking amo na si Sir Felix ay bigla niya na lamang akong kinausap at sinabing, "Kamusta Cedric? Nakita mo ba mga anak ko?" Yung mga anak niyo po sir? Opo, nandun po sila sa bahay. Si Sir Matt po naglalaro ng basketball. Tapos si Sir Renz naman po nagtutupi ng mga damit doon sa sala niyo po. Sagot ko naman. Mabuti naman kung ganon. Nga pala Cedric, matanong lang kita. Ano tingin mo kay Renz? Aniya na ipinagtaka ko naman at napaisip kung anong isasagot ko. Hanggang sa sinabi ko na lamang na, si Renz po ba? Mabait na bata yun sir. Matipid kong sagot. Hindi ba? Ang ibig kong sabihin ay may kakaiba ka bang napapansin sa kanya? Dagdag na tanong ni Sir Felix na ikinakunot naman ng aking noo na may halong pagtataka. Wala naman po sir. Matipid kong sagot pero sa totoo lang Kuya Mark, ay alam ko naman na talaga kung ano ang kanyang tinutukoy tungkol sa anak nitong si Renz. Sa patuloy kong pagmamaneho ay bigla na lamang akong tinapik ni Sir Felix at sinabing, "Magpakabuti ka sa trabaho mo bilang driver namin Cedric ha. Pag may kailangan ka magsabi ka lang at wag na wag kang mahihiya na kausapin kami. Kahit kakwentuhan, pwede kang makipagkwentuhan sa aming lahat pati sa mga anak ko." Napangiti naman ako nito sabay sabing, "Opo sir, salamat po." Sa mga oras na to ay napaisip ulit ako kung bakit nasabi ni Sir Matt kay Sir Renz ang tungkol sa bilin daw ng kanilang daddy na huwag makipag-close sa akin. Gayong iba naman pala ang pakikitungo sa akin ng kanilang daddy. Hindi ko nga alam Sir Mark kung bakit ginawa ni Sir Matt yun sa kanyang bunsong kapatid. Gayong wala naman akong makitang dahilan para gawin niya ang bagay na yon. Fast forward. Isang gabi habang ako'y nakahiga sa aking kama, ay bigla na lamang akong may narinig na sunod-sunod at malalakas na katok sa aking pintuan. Dahilan syempre upang ako'y mapabalikwas ng bangon at dali-daling pumunta ng pinto upang buksan ito. Pagbukas ko ng pintuan ay agad na tumambad sa akin ang panganay na anak ni Sir Felix. Opo Kuya Mark, walang iba kundi si Sir Matt.
Tarantang-taranta ito na pumasok sa aking kwarto at naghahanap ng matataguan na animoy may tinatakasan ito hanggang sa nakita niya ang aking cabinet at agad itong pumasok doon para magtago. Sa sobrang gulat ko, Kuya Mark, ay wala na akong ibang nagawa pa kundi tumulala na lang ng ilang segundo hanggang sa nahimasmasan ako at napagpasyahan kong lapitan sa aking cabinet si Sir Matt at tanungin ng, "Sir, ano po bang pinagtataguan nyo at bakit parang takot na takot po kayo?" Tanong ko sa binata. "Si Daddy kasi, hinahabol niya ako. May dala siyang walis tambo para ihampas sa akin." Hinihingal at takot na takot nitong sabi. "Ha? Bakit naman po, sir?" Nagtataka kong tanong na medyo natatawa na din dahil sa edad nitong 21 ay takot pa rin ito sa walis tambo. Kasi binugbog ko kasi si Renz." Pautal-ital nitong sabi sa akin. Labis ko namang ikinagulat ito at napatanong na lang ako ng, "Ha? Bakit nyo naman sir binugbog?" Paano ba naman kasi? Naabutan ko siya sa kwarto nila Daddy na sinusuot yung mga damit ni Mami. Kaya ayun, nabugbog ko siya. Kaso dumating si Daddy at naabutan kami. At siya ang kinampihan ni Daddy. Kaya ngayon, inahunting ako ni Daddy dito sa buong bahay, Kuya Cedric. Kaya please, hayaan nyo na po muna ako magtago dito sa loob ng cabinet nyo. Tuloy-tuloy niyang sabi na halatang labis ang kabang nararamdaman. Dapat kasi sir, hinayaan mo na lang si Sir Renz eh. Kung ganun siya, ganun na talaga siya. Wala na tayong magagawa dun. Ha? Anong hayaan? Hindi pwede. Hindi ko hahayaan na maging bading si Renz. Wala akong kapatid na bading. At kaya ko nga siya binugbog para magtanda siya. Dalawa na lang kaming lalaki dito. Dalawang lalaki na lang kami dito sa bahay. Kaya hindi siya pwede maging bading. Galit na sabi nito. Batid kong sarado ang utak ni Sir Matt pagdating sa mga ganitong bagay at usapin. Marahil ay hindi pa ganun kalawak ang kanyang pag-iisip para maintindihan ang ganito kasimpleng bagay. Kung kaya naman, nagpasya ako na hayaan na lamang si Sir Matt na magtago sa aking cabinet at wag na muna siyang kausapin. Pagkahupa ng sitwasyon ay nagpasya nang umalis ng kwarto ko si Sir Matt. Tahimik lamang akong nakamasid hanggang sa makaalis siya ng aking kwarto. Mamayang kaunti ay nakita ko sa labas ng aking kwarto si Sir Renz at agad ko naman itong tinawag. "Sir Renz!" Pabulong kong tawag. "Saan kayo pupunta? Daan muna kayo dito sa akin. Gusto kitang makausap." Paglingon ni Sir Renz sa akin, ay agad kong napansin ang kanyang black eye at ang sabog na sugat nito sa kanyang labi. Kaya naman agad na nanlaki ang mga mata ko sa nakita kong yun. Kung kaya't agad akong tumayo sa aking pagkakaupo at agad siyang sinenyasan na pumasok ng aking kwarto at lumapit sa akin upang hindi kami makita ng kanyang Kuya Matt. "Halika muna dito, sir. Gamutin muna natin yung mga sugat mo sa mukha." Pabulong kong tawag sa kanya. Agad naman na tumakbo papasok ng kwarto ko si Sir Renz, sabay yumakap ng sobrang higpit habang umiiyak na animoy 6 na taong gulang na batang nagsusumbong sa kanyang tatay. Ako naman ay umatras ng bahagya upang tuluyan kaming makapasok sa loob ng aking kwarto. Sabay sara ko ng pintuan upang hindi kami makita ni Sir Matt
kung sakali. Tuloy-tuloy lamang sa pag-iyak si Sir Renz, Kuya Mark, nang bigla siyang magsalita at sinabing, "Kuya Cedric, bakit ganun si Kuya Matt sa akin?" Humahagulgol niyang sabi, "Ganun talaga siguro, sir, kapag sarado ang puso at utak sa mga ganitong bagay. At dahil na rin siguro sa dalawa lang kayong anak ni daddy mo. Tapos, pareho pa po kayong lalaki kaya siguro ayaw kanya maging ganyan at pinipilit kanyang baguhin. Hayaan mo, sir. Sigurado akong dadating rin ang araw na matatanggap kanya bilang ikaw." Sabi ko habang hinihimas ko ang likod ni Sir Renz dahil tuloy-tuloy pa rin ang paghagulgol nito. Matapos ko itong sabihin sa kanya ay bigla na lamang itong tumingala sa akin at kitang-kita ko ang mukha nitong bugbog sarado. Kung kaya't bumitaw ako sa pagkakayakap niya sa akin para kumuha ng bulak habang siya naman ay pinaupo ko muna sa kama. Nang makakuha ako ng bulak at alkohol ay agad kong nilinisan ang mga sugat sa mukha ni Sir Renz. Habang siya naman ay patuloy sa pag-iyak. Marahil na rin siguro sa sakit na dulot ng alkohol. Habang patuloy ako sa paglilinis ng sugat ni Sir Renz, ay naisip kong kausapin siya upang gumaan ang kanyang pakiramdam. "Alam mo, sir, kung anak lang kita, hindi magiging problema sa akin yung pagiging bakla mo eh." "Talaga po? Bakit naman po okay lang sa'yo ang pagiging bading ng anak mo po?" Tanong nito sa akin. "Kasi para sa akin, walang masama ang pagiging bading. Tao rin naman kayo eh. May buhay, may puso, may utak, may pakiramdam. At higit sa lahat, walang mali sa inyo. Alam mo kung na kanino ang mali?" Tanong ko. "Na kanino po?" Tanong din ito na may halong pagtataka. "Nasa mga taong hindi matanggap yung ganyang pagkatao." Tugon ko naman. Nang mga oras na ito ay kita ko namang unti-unti nang ngumingiti si Renz at tumigil na din ito sa pag-iyak. Ngunit ang ngiti na yon ay agad na napalitan ng lungkot sa kanyang mga muka. Sabay sabing, kaso lang po, hindi mo naman po ako anak, Kuya Cedric. At iba din po ang sitwasyon dito sa bahay. Si Kuya Matt, pinipilit niya akong maging lalaki para hindi na daw po malaman ni Daddy na bading ako." Buntong hiningang sabi nito. Bakit kasi hindi mo nalang aminin, sir, sa daddy mo na ganyan ka?" "Ayoko po, Kuya Cedric. Di ko po kasi alam kung matatanggap niya ba ako or kung anong magiging reaksyon niya kapag sinabi ko po yun. Baka mamaya bugbugin niya lang din po ako gaya ng ginagawa ni Kuya Matt sa akin kapag nakikita niya po akong nagbabakla-bakla." Malungkot nitong sabi. Baka naman bakla rin si Kuya mo, Matt. Kaya ayaw kanya maging bakla para syempre, siya lang ang nag-iisang prinsesa dito sa bahay. Ayaw niyang may kaagaw. Pabiro kong sabi habang nakangisi. "Di ko po alam, Kuya Cedric eh. Pero ang alam ko po ay magaling siyang magtahi ng mga damit. Nakikita ko po kasi siya sa
makina ng tahian ni nanay eh. Tatahi siya dun. Sagot naman nito. Ayun! Gets ko na sir. May pagkapusong babae din si kuya mo at alam niya ang pinagdadaanan mo at mga pwede mo pang pagdaanan kaya ayaw niya rin mangyari sa'yo yung mga nangyari sa kanya. Pagpapaliwanag ko naman kay Sir Renz na nakapagpatahimik naman sa kanya. Hanggang sa ako na ang bumasag ng katahimikan sa kwarto. Kinulugulo ko ang buhok ni Sir Renz sabay sabing, "Yaan mo na sir, cute ka pa rin naman kahit puro basa at sugat yung mukha mo eh." Pagpapatawa ko at ngumiti lamang siya sa akin. Cute din naman kasi talaga itong binata na ito, Sir Mark. Ewan ko ba pero parang gigil na gigil ako sa kanya. Gustong gusto ko siyang yakapin magdamag at halik-halikan sa pisngi sa sobra niyang cute. Maya-maya pa ay nagpaalam na si Sir Renz na aalis na siya sa aking kwarto. Salamat po Kuya Cedric. Aalis na po ako. Babalik na po ako sa kwarto ko. Panigurado din naman na tulog na si Daddy eh. Anya habang dahan-dahang bumababa sa aking kama. Ganun po ba? Sige po sir, kayo po ang bahala. Tugon ko. Bago ko siya ihatid sa pintuan ng aking kwarto para lumabas, ay nagsalita ulit ito at sinabing, Kuya Cedric, favor po sana. Tinitigan ko lamang siya nito at hindi na naghintay na sumagot ako at agad siyang nagsalita. Pwede po ba payakap? Nahihiya nitong tanong sa akin. Nakapangiti naman ako nung mga oras na ito sabay sabing, Ikaw talaga sir ha, para-paraan ka ha. Mabiro kong sabi, sabay ngisi. O siya, sige sir, yakap ka na at para makatulog ka na din. Pahabol kong sabi. Sabay alis nito sa aking kwarto pagkatapos yumakap. Lumipas ang maraming araw at buwan ng pagiging driver ko sa pamilya nila Sir Felix nang mapansin ko na dumadalas ang pagiging mainitin ang ulo ni Sir Felix sa kanyang dalawang anak. Saksi ako noon sa palala ng palalang sitwasyon ng pamilya nila sa kanilang tahanan. Hanggang sa isang araw ay isang kagimbal-gimbal na pangyayari ang gumimbal sa aming lahat.